Nabasa mo na ba ang buong 66 books ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation? Kung hindi pa, ang video na mapapanood mo ngayon ay ang overview ng buong storya ng Biblia. Mapapanood mo ang magkakaugnay na kwento tungkol sa isang Diyos na lumikha sa atin at sa buong mundo, sa mga paghihirap ng buong sangkatauhan dahil sa kasalanan, hanggang sa pagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Simulan natin ang paglalakbay sa Biblia mula sa creation. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at pinagpala niya ang kanyang obra maestra sa pamamagitan ng paglikha sa mga tao ayon sa kanyang wangis. Lahat ng kanyang ginawa ay mabuti. Sa katunayan, naglalakad ang Diyos sa hardin sa kaginhawaan ng araw dahil walang anumang nakapaghiwalay sa kanya mula sa kanyang minamahal na nilikha. Ngunit lahat ng ito ay nagbago nang pumasok ang kasalanan sa mundo. Si Adan at Eva ay sumuway sa Diyos at bilang resulta, naranasan ng sangkatauhan ang pagkakahiwalay sa Diyos sa kauna-unahang pagkakataon. Nang pumasok ang kasalanan sa mundo, naging magulo ang lahat. Sa katunayan, ang unang pagpatay ay nangyari sa pagitan ng mga anak ni Adan at Eva nang patayin ni Cain si Abel. Makalipas ang ilang henerasyon, nagpasya ang Diyos na magsimula muli sa sangkatauhan dahil naging napakasama ng mga tao. Sinasabi ng Biblia, nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama, pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon, siya ay si Noe. Sinabihan ng Diyos si Noe na magtayo ng isang arko, isang napakalaking barko na magliligtas sa kanyang pamilya at sa bawat uri ng hayop sa lupa mula sa nalalapit na pandaigdigang baha. Dinala ng Panginoon kay Noe ang dalawa ng bawat uri ng hayop, hindi dalawa ng bawat species. Ito ay nagpapababa ng bilang ng mga hayop na nasa arko na humigit kumulang 450 talampakan ng haba at may mababang palapag, gitnang palapag at itaas na palapag. Sa arko ay may isang pinto lamang at lahat ng pumasok dito ay naligtas mula sa malawakang pagbaha. Matapos buksan ang mga bukal ng langit at umulan ng 40 araw at 40 gabi, unti-unting humupa ang mga tubig at pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya. Sinabihan niya silang magparami at punuin ang lupa at ginawa niya ang isang tipan na pangako na hindi na niya muling sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pagkalipas ng ilang henerasyon, dumami ang mga inapo ni Noe. Nagtipon-tipon at nagpasya silang magtayo ng tore na aabot sa langit. Mukha itong magandang ideya, ngunit ito'y paglihis sa utos ng Diyos na punuin ang lupa at huwag manatili ng magkakasama sa isang lugar. Kaya ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao at pinangalat sila sa buong mundo. Ang mga tao ay nakatira sa iba't ibang panig ng mundo at nagsasalita ng iba't ibang wika dahil sa nangyari sa Tore ng Babel. Hindi kailanman nakalimutan ng Diyos ang pangako niya sa hardin at nagpasya siyang lumikha ng isang bayan, isang bansa at isang haring lahi mula kung saan magmumula ang ating tagapagligtas. Ito ay nagdadala sa atin sa kwento ng bansang Israel na bumubuo sa karamihan ng lumang tipan. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa isang lalaki na kilala natin bilang Abraham at ipinangako niya na ang kanyang mga inapo ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit. Nangyari ito nang si Abraham ay 75 taong gulang at parehong lagpas na sa edad ng pag-aanak si Abraham at ang kanyang asawa. Sinasabi ng Biblia na sumampalataya si Abraham sa Diyos at itinuring siyang matuwid dahil dito. Mga 10 taon ang lumipas, naging mainipin sina Abraham at Sarah at sa kahilingan ni Sarah, sumiping si Abraham sa kanilang alipin na si Hagar na taga-Ehipto. Nanganak si Hagar ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Ismael na sinasabing ninuno ni Muhammad at ng ilang kilalang tribong Arabo. Nang si Abraham ay 100 taong gulang na, ang kanyang asawa na si Sarah ay himalang nanganak ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. Nakipagbuno si Jacob sa Diyos at binigyan ng pangalang Israel at ang kanyang 12 anak na lalaki ay naging 12 tribo ng Israel kung saan magmumula ang Mesyas mula sa tribo ni Juda. Bilang isang maikling tala, makikita mo na ang Kristyanismo, Hudaismo at Islam ay nag-uugat ng kanilang lahi kay Abraham. Ang mga Kristiyano at mga Hudyo ay mula sa ipinangakong anak na si Isaac na ipinanganak ng asawa ni Abraham na si Sarah, samantalang ang mga Muslim ay mula kay Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar, ang alipin ni Sarah.
Isang taggutom ang nagpuwersa sa mga Israelita na lumipat sa Ehipto, kung saan sila ay naging mga alipin sa loob ng higit 400 taon. Inihayag sa Genesis 15 na sinabi ng Diyos kay Abraham na mangyayari ito ilang siglo bago ito magaganap. Pinili ng Panginoon ang isang lalaking nagngangalang Moises upang iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng pagdadala ng 10 salot at paggawa ng mga kamanghamanghang himala upang hikayatin si Paraon na palayain ang kanyang bayan. Sa huling salot, bawat sambahayan na ang pintuan ay may markang blood of a Passover lamb ay naligtas sa kapahamakan. Pinangunahan ni Moises ang kanyang bayan palabas ng Ehipto, tumawid sa dagat na pula na humati sa harap nila at patungo sa bundok ng Sinai, kung saan itinatag ng mga Israelita ang isang kasunduan sa Panginoon na kilala ngayon bilang Lumang Tipan. Nangako ang Diyos na bibigyan ng mga Israelita ng isang lupain kung susundin nila ang higit sa 600 na utos na moral, relihiyoso, pati na rin sa pagkain na matatagpuan sa batas ng Lumang Tipan na mababasa sa Exodo, Levitico at Deuteronomio. Ito ay isang performance-based system na hindi nila yon na magtagal magpakailanman. Sa katunayan, ipinaliwanag ng mga may akda ng bagong tipan na ang layunin ng batas ay upang ipakita ang ating pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Ang mga Israelita ay nagrebelde laban sa Diyos at gumugol ng 40 taon sa paglalagalag sa ilang. Pagkatapos nito ay pinangunahan ni Josue ang mga tao sa pagsakop sa Canaan, ang lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Sa kasamaang palad, nabigo ang mga Israelita na tuluyang palayasin ang mga Canaanites mula sa kanilang teritoryo. At bilang resulta, ang bansang Israel ay magkakaroon ng mga kaaway mula sa paligid at loob ng maraming henerasyon. Pagkatapos ng kamatayan ni Josue, ang mga Israelita ay nagpadala sa ilang mga impluensyang ito at nagsimulang sumamba sa ibang mga Diyos. Kaya inalis ng Panginoon ang kanyang proteksyon at pinayagan silang masakop ng kanilang mga kaaway. Hindi kailanman kinalimutan ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanyang bayan at nagtatag siya ng mga hukom upang pangunahan ang bansa at iligtas sila mula sa kanilang mga kaaway. Ibibigay niya sa kanila ang tagumpay at magsisisi ang mga tao at susundin ang mga paraan ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos mamamatay ang hukom na iyon, ang mga tao ay magsisikap at magiging mas marumi pa. Ang nakamamatay na siklong ito ay tumagal ng ilang daang taon at kasama ang mga kilalang hukom tulad nina Deborah, Gideon, Samson at Samuel. Si Samuel ay isa ring propeta at nang siya ay matanda na, ang mga Israelita ay nanawagan sa kanya na magbigay sa kanila ng isang hari. Binalaan ng Panginoon ang mga tao sa kapangyarihan at impluensya ng isang hari na maaring magdulot ng katiwalian. Ngunit sa huli, pumayag siya sa kanilang hiling kahit na ang kahulugan nito ay ang pag-reject sa kanya bilang hari. Si Saul ang unang hari ng bagong monarkiya. Maraming beses siyang sumuway sa Panginoon at bilang resulta ibinigay ng Diyos ang kaharian kay David, isang lalaking tapat sa puso ng Diyos. Si David ay malayo sa pagiging perpekto, ngunit siya ay isang mabuting hari at ipinangako ng Panginoon na gagawing magpakailanman ang kanyang dinastiya. Sa katunayan, ang Mesyas ay tatawaging anak ni David. Si David ay pinalitan ng kanyang anak na si Solomon na nagtayo ng unang templo sa Jerusalem. Si Solomon ay isang matalino at maunlad na hari, ngunit sa kanyang mga huling taon ay lumihis siya sa Panginoon at sumamba sa ibang mga Diyos. Bilang resulta, nahati ang kaharian pagkamatay ni Solomon. Ang 10 hilagang tribu ay bumuo ng kaharian ng Israel at ang 2 katimugang tribu, Huda at Benjamin, ay naging independyenteng kaharian ng Huda. Ang kaharian ng Israel ay nagkaroon ng 19 na hari, walang isa sa kanila ang mabuti. Dahil sa pagdami ng kasalanan ng Israel, sinakop ng Assyria ang kaharian at pinakalat ang mga tao. Ang hilagang kaharian ng Israel ay hindi na ibangon muli na nagresulta sa tinatawag na nawawalang 10 tribo ng Israel. Ang kaharian ng Huda ay mayroong 20 na hari, ilan lamang ang mabuti, bago ito sinakop ng mga Babylonian na una nang sinakop ang Assyria. Sinira ni Haring Nebukadnesar ang Jerusalem at ang templo at dinala ang maraming mamamayan sa pagkaalipin sa Babylonia. Ang mga Babylonian ay sinakop ng Persya sa pamumuno ni Cyrus the Great na pinayagan ang mga Israelita na bumalik sa Jerusalem, magtayo ng templo at ibalik ang kanilang relihiyosong pamana batay sa batas ng Lumang Tipan. Bagaman hindi na tulad ng dati ang lahat ng bagay. Ang dating lupain ng Israel ay tinawag na ngayon na Samaria at ang dating lupain ng Huda ay tinawag na ngayon na Judea.
At yan ang kwento ng bansang Israel na maaari mong basahin sa unang 17 aklat ng Lumang Tipan. Sa buong kasaysayan ng Israel, maraming propeta o mga sugo ang ipinadala ng Diyos upang tawagin ang mga tao sa Kanya at ipahayag ang pagdating ng Mesiyas. May ilan sa kanila na nagpropesya sa Israel, iba sa Huda, ilan sa Assyria at isa sa Edom. Karamihan sa mga propeta ay bago ang pagkabilanggo ng bansa, ngunit may ilang nagpatuloy ng kanilang mga propesya mula sa Babylonia at iba naman sa Jerusalem matapos ang kanilang pagbabalik mula sa pagkaalipin. Tulad ng mga Israelita na nanatili sa Ehipto ng mahigit 400 taon bago sila pinalaya ng Diyos, mayroon ding higit 400 taong pagitan sa pagitan ng huling propeta ng Lumang Tipan at ang simula ng Bagong Tipan. Gayon din, ang mga kilalang pangrelihiyong grupo tulad ng mga Pariseo at Saduseo ay lumitaw sa loob ng komunidad ng mga Hudyo at nagkaroon ng kapangyarihan at impluensya sa mga tao. Nagsisimula ang Bagong Tipan sa kwento ni Jesus ng Nazareth na siya ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos noong nasa hardin ng Eden pa lamang at sa lahat ng mga propeta ng Lumang Tipan. Siya ang katuparan ng plano ng Diyos na ipagkasundo ang sangkatauhan at ibalik ang ating relasyon sa Kanya. Siya ang pintuan na maaring daanan ng sinuman upang maligtas. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Siya ay isang inapo ni David at lahat ng naniniwala sa Kanya ay mga espiritual na anak ni Abraham. Si Jesus ay ipinaglihi ng Espiritu Santo at ipinanganak ng Birheng Maria. Siya ang anak ng Diyos at ang anak ng tao, ganap na Diyos at ganap na tao. Siya ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay naroroon na noong paglikha. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at sa Kanya nagkakaisa ang lahat ng bagay. Siya ang eksaktong larawan ng Diyos sa anyong katawan. Kaya kung nais mong malaman kung ano ang Diyos Ama, tingnan mo si Jesucristo, ang Kanyang minamahal na anak. Nang si Jesus ay nasa edad na 30, sinimulan niya ang Kanyang pampublikong ministeryo. Nagtuturo at nangangaral na may kapangyarihan at gumagawa ng kamangha-manghang mga himala. Pinag-iba niya ang tubig at naging alak, ibinalik ang paningin ng mga bulag, pinagaling ang mga may sakit at maging ang mga patay ay binuhay niya. Kumalat ang kanyang kasikatan sa buong rehiyon at sa huli nais ng mga tao na gawin siyang hari. Ngunit hindi siya dumating upang magtatag ng isang makalupang kaharian ni upang paglingkuran. Dumating siya upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami. Si Jesus ay hinarap ng matinding pagsalungat mula sa mga pinuno ng relihiyon ng kanyang panahon na nakaramdam ng pagbabanta dahil sa kanyang kasikatan at kapangyarihan. Nagplano sila laban sa kanya, siniraan siya ng walang basehan at ipinagkanulo siya upang ipako sa krus ng mga Romano. Bagaman may kapangyarihan si Jesus na iligtas ang kanyang sarili mula sa krus dahil sa kagalakang nakalaan sa kanya, alam niyang ang kanyang sakripisyo ang magbabalik loob sa mga tao sa kanyang Ama. Tiniis niya ang paghihirap sa kamay ng mga tao at voluntaryong inialay ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Hindi alam ng kanyang mga kaaway, ang kanyang kamatayan ay hindi magpapatahimik sa kanya o sa kanyang mensahe dahil ang kwento ay umabot sa makapangyarihang kasukdulan nang si Jesus ng Nazareth ay nabuhay muli mula sa libingan sa 3 araw. Si Jesus ay gumugol ng 40 araw kasama ang kanyang mga tagasunod pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay kung saan siya ay nakita ng mahigit 500 katao bago siya hayagang umakyat sa langit. Sinunod ni Jesus ang kalooban ng Ama sa bawat segundo ng kanyang buhay sa lupa. Namuhay siya ng perpektong buhay na hindi natin kayang gawin. Siya ang tunay na perpektong kordero na walang kapintasan, inialay para sa iyo at sa akin. Sa krus, ang kasalanan ng mundo ay inilagay sa kanya at binayaran ng buo. Binayaran ni Jesus ang utang na hindi mo kayang bayaran at iniaalok niya ang ganap na pagkakasundo sa iyong relasyon sa Ama, isang bagay na hindi mo kayang makamit sa iyong sarili, gaano man karaming mabubuting gawa ang iyong gawin. Kung paanong naniwala si Abraham sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya bilang katuwiran, gayon din ang lahat ng naniniwala kay Jesus at tinatanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang lubusang pinatawad ang ating mga kasalanan at hindi na ibinibilang laban sa atin. Sinasabi ng Biblia na ang katuwiran mismo ni Jesucristo ay ibinibilang sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't kapag tiningnan ka ng Diyos, hindi niya nakikita ang iyong kasalanan.
Sa ilalim ng bagong tipan, tayo ay malaya mula sa kautusan ng lumang tipan. Hindi na natin kailangang mag-alay ng mga sakripisyo para sa ating mga kasalanan at ang ating relasyon sa Diyos ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa, kundi sa Kanya. Hindi na tayo sumusunod upang makatanggap ng pagpapala. Nasa atin na ang pagpapala na tinatanggap natin sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at ang ating pagkaunawa sa walang kondisyong pag-ibig at awa ng Diyos ang nag-uudyok sa atin na sundin ang Kanyang mga utos na nakasulat na sa ating puso. Bago umakyat sa Ama, inutusan ni Jesus ang Kanyang mga alagad na dalhin ang mensahe ng kaligtasan sa buong mundo at ipinangako niya ang pagdating ng Espiritu Santo na nangyari sa Pentecostes. Ito ang simula ng panahon ng simbahan na siya pa rin nating kinalalagyan ngayon. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, ang mga naniniwala sa Kanya ay itinuturing na matuwid at pinupuno ng nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na gumagabay sa atin at nagbibigay ng mga kaloob upang mapalakas ang simbahan at maipahayag ang mensahe ng kaligtasan. At iyan ang nangyari sa mga unang Kristiyano. Matapang nilang ipinangaral ang Ebanghelyo kahit na harapin ang matinding pag-uusig na sa katunayan ay nagresulta sa pagkakakalat ng mga mananampalataya at lalong nagpalaganap ng Kristyanismo sa labas ng Jerusalem, Judea at Samaria. Ang Apostol Pablo na dating tagapag-usig ng mga Kristiyano ay naging isang tanyag na tagasunod ni Jesus at sa 3 misyonaryong paglalakbay ay ipinalaganap niya ang mensahe ng Ebanghelyo hanggang sa kabisera ng Imperyong Romano. Siya ay kalaunan na bilanggo at pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pananampalataya. Pagkatapos ng mga ebanghelyo at ng aklat ng mga gawa, nagtatapos ang bagong tipan sa 13 liham na isinulat ni Apostol Pablo at 9 na liham na isinulat ng mga tulad ni Pedro, Santiago at Juan. Ang mga liham na ito ay tumutulong sa atin na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano at kung paano mamuhay ng buhay Kristiyano na hindi tungkol sa pagsisikap upang makamit ang kabanalan sa ating sariling lakas kundi sa pagtitiwala kay Jesus na nagpapakita ng Kanyang mabubuting katangian sa atin at sa pamamagitan natin para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Ipinapangako ng Biblia na si Jesus ay babalik isang araw sa parehong paraan ng Kanyang pag-akyat. Yaong mga tumanggap ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at may relasyon sa Kanya ay makakasama niya magpakailanman at yaong mga piniling tanggihan siya ay hindi. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa para sa lahat ng naniniwala. Ang espasyo ng tao at espasyo ng Diyos ay magiging iisang espasyo at magpakailanman at wala ng kasalanan, wala ng paghihiwalay, wala ng pag-iyak o kamatayan o sakit sapagkat ang dating kaayusan ng mga bagay ay lilipas na. At iyan ang kwento ng Biblia. Tingnan naman natin kung paano nagsimula ang lahat. Sa susunod na video ay ang paano ginawa ng Diyos ang sanlibutan, ang mundo at ang lahat ng narito lalo na sa ating mga tao ayon sa aklat ng Genesis. I-click lang ang video sa iyong screen. To God be the glory.